Simula nang umalis sa Alondra, hindi ko na siya nakita ulit. Part of me, sobrang malungkot ako sa hindi ko malamang dahilan. Pero mabuti na yon, para hindi siya konektado sa akin oras sa balikan ako ng mga kalaban ko. Anak siya ni Iverson Flores, ang main suspect sa krimen ng pagkamatay ko. Sa huli, matimbang pa rin ang dugo dahil pinatunayan yun ni Alondra, matapos na hindi niya paniwalaan ang sinabi ko. Kung sabagay, sino nga ba naman ang maniniwala na ako pa rin si James Miguel Suarez? Gayong kung pagbabasihan ng taon, ay kaedad na ako ng ama ni Alondra. Wala maniniwala na ako to, na bumalik at muling nabuhay. Dahil napaka-imposible nito para sa mga taong hindi nakaranas at walang alam sa ganitong pangyayari. Baliw na lamang ang maniniwala sa reincarnation dahil mas imposible pa to sa kwento na pinagbulan ng mundo. It's 8 o'clock in the evening at ilan na lang kaming naiwan dito sa opisina. Sinadya ko na magpaiwan dito para sa susunod na plano ko, kaya nagkunwari ako may tinatapos na report. Alam ko ngayon na umiikot ang Puente Santiago dahil sa sunod-sunod na bomba na pinadala ko dito sa building, pati sa opisina niya. Naging mahigpit ang seguridad sa labas para sa mga taong gustong pumasok sa building na to. Pero hindi nila alam na ako mismong aatake dito sa loob at ngayon nang itinakda kong panahon at oras. Tiningnan kong kahabaan ng hallway papasok sa pribadong opisina ni Santiago bago ko isinagawa ang plano ko. Hinako ang system sa buong lugar, kaya nawala ng power ng kuryente ang buong building matapos na i-activate ko ang control ayon sa limited time na nakaprogram sa system ko. It's time! Bulong ko, saka mabilis at tumayo at tumakbo patungo sa opisina ni Santiago. Habang kasama doon ang malanding sekretarya nito na si Miss Anne, napangisi ako na kahit madilim na naririnig ko pa rin ang mga ungol ng dalawa. Nang pasukin kong opisina nito, mukhang hindi natinig ang mga to na nawala ng kuryente at sige lang sa kabubuyan nila at tila pinagpapatuloy ang mga kalaswaan. 3, 2, and 1. Sigaw ng utak ko habang binibilang ang segundo sa isipan ko. Isang creepy na voice recorded audio ang nagsimulang marinig sa silid na opisina ni Santiago sa gitna ng madilim na silid. What is that? Galit na sigaw ni Santiago. It's me, Santiago. Malalim ang boses na sabi ko. Malakas sa kalubog ang sumunod na narinig ko sa loob ng silid at mabilis na hinanap ni Santiago ang cellphone para marahil gamitin ang flashlight sa lugar. Pero malas niya dahil nakuha ko to at nasa akin ngayon. Anong nangyayari? Sino ka? Oh my God! Halos sabay-sabay na sabi ni Santiago at ng sekretarya nito. I'm back! From the land of the dead, Santiago? Malakas sa tawa ko ang sumunod na narinig galing sa nakaplay na audio sa silid. Santiago, tumawag ka ng security, dali! Dili na babaeng kasama nito, pero inihagis ko sa direksyon ng mga to ang mga hawak ko, kaya lalo silang nagulangtang sa ginawa ko. Aminin mong pagpatay sa akin, Santiago? Aminin mo! Mahina, pero alam ko na narinig ng dalawa ang sinabi ko. Wala akong aaminin. Hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw ni Santiago. Magpakita ka! Tumawa ko ng malakas habang patuloy na naririnig nila ang maladelobyo na recorded audio na dala ko. Count your remaining days, Santiago. Muli ay malakas na tawa ko ang narinig nila matapos sabihin ito. I will always hunt you. Pagkatapos sabihin yon, ay binasag ko ang mga waste na collection ni Santiago na hinagis ko sa direksyon ng mga to. Habang ginagawa ko yon, ipaatras sa tinungo kong pintuan at mabilis na lumabas. 5 minutes lang ang control ko sa system at hindi ako pwede magtagal doon. Bilang ko ang segundo na itinatakbo ko sa opisina na gamit ko, kaya habang palayo, ay pinindot ko ng end button ng speaker na hawak ko. Nobody will knows my secret dahil pagkatapos nito, alam ko na hindi nila ako paghihinalaan, lalo na nagkalat sa hallway ang piraso ng papel ko saan nakalagay ang printed na mga mukha ni Santiago Alegre na nagsasabi na killer ito. Bago bumaha ang ilaw ay nasa sahig ako at nakahandusay.
Walang nakakaalam ng ginawa ko at lalong ligtas ako. Umepekto ang gamot na tranquilizer na ininom ko, kaya nanlalabo ang paningin ko habang pumikit at tuluyang nawala ng malay habang nakahandusay sa sahig. Makalat sa loob ng opisina at basag ang mga monitor dahil kasali ito sa nahako na system na kusang sasabog oras na bumalik ang kuryente sa buong building. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ko, sabay mulat ng mga mata. Nasaan ako? Tanong ko sa nurse na nakita ko sa tabi ko. Nasa ospital ka po, matapos isugod ang mga katrabaho mo dahil nawalan ka ng malay. Sagot nito. Tumango ako, pero muli ay tinanong ko to para masiguro na wala na kahit anong problema sa ginawa ko kagabi. Nurse, anong findings sa akin? Muli ay tanong ko. Overfatigue po sir. Kailangan mo po magpahinga na maayos para lumakas ka. Magalang na sabi nito. Asan ang doktor ko? Gusto ko siya makausap, kung pwede. Sabi ko ulit. Sige po, tatawagin ko si doktora. Sagot nito, bago muling nagpaalam. Saglit pa ipumasok ang doktora na hinagap ko, ay hindi ko inaasahan na siya makikita ko dito mismo. Alondra? Gulat na bulalas ko nang pumasok to. Hindi ko inaasahan na siya ang doktor na sinasabi ng nurse na kausap ko. What do you want to know? You can ask me now? Seryoso na sabi nito na makalapit sa akin. Iniwasan ko na salubungin ang tingin nito na magsalita ako. Anong findings mo? Mahina, pero seryoso rin na tanong ko. Importante pa ba yun? Walang emosyon na sagot nito, sabay tingin sa drip na nasa kamay. Of course! Salubong ang kilay na sagot ko. Umiling lang si Alondra at nakibit balikat. May nakuha kong trace ng gamot sa dugo mo at alam ko na kung para saan yon. Doktor ako at hindi mo kayang pagdihiman tungkol sa medical records at history mo. But don't worry, safe sa akin ang sekreto mo. Walang makakaalam kung anong nangyari at ginawa mo. Natigilan ako. Anong ibig sabihin ni Alondra? What do you mean? Hindi ko na kailangan na sagutin ang tanong mo? Let's just say na pasalamatan mo na lang ako dahil malinis ang records mo. Pagkatapos sabihin yon, ay tumalikod na sa Alondra at iniwan ako. Marami akong gustong itanong sa kanya kung bakit ganun siya magsalita at bakit lagi inarito siya sa tabi ko kapag oras na kailangan ko ng tulong gaya nito. Nagkataon lang ba na siya ang doktor ko? At dito ako sa ospital na to dinala mula sa kumpanya kung saan ako nawala ng malay? Ipinagsawalang bahala ko na lang ang lahat. Ang importante ay ligtas ako at ang sekreto ko. Hindi ko kasi inaasahan na itetes ang dugo ko at mateteris pala niyang tranquilizer na nasa katawan ko. 2 araw ako sa ospital at mismong representative ng kumpanya ang nagsettle ng bills at lahat na kailangan ko. Matapos ang pahinga, ay muli akong bumalik sa trabaho ko. Alam ko nang haharapin ko oras na pumasok ako, kaya lalong naghanda ako. Good morning, pinatatawag ka sa opisina ni boss. Sabi ni Miss Ann sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag nito. Nasa akin ang tingin ng mga asusera at chismosa sa paligid ko. Pero taas na ako naglakad dahil alam ko na takot sila magtanong dahil kontrolado ni Santiago ang lahat dito. Pero hindi niya hawak ang isip ng lahat ng narito. At alam ko na interesadong malaman ang sekretong tinatago ng lalaking tiningalan ng lahat at unti-unting sinisira ko ang pangalan. Sir? Magalang na bati ko sa lalaking kaharap ko. Anong nakita mo noong gabi bago ka isugod sa ospital? Seryoso na tanong nito na akala mo'y maamong tupa sa harap ko. Sir, matapos mawalan ng kuryente, may narinig po ako nakakatakot na sound. Tapos sunod-sunod na sumabog ang mga monitor sa paligid hanggang sa hindi ko na po kinaya ang takot at nagdilim ang paningin ko. Kunwari ay takot na sabi ko. May narinig ka pa bang iba maliban doon? Muli ay tanong nito. Wala na po sir. Pero natatandaan ko po, ang parang hinihila ng mga kadena sa sahig.
Lihim na pinagmasdan ko kung paano naglumikot ang mga mata nito habang sinasabi ko ang bagay na yun sa kanya. Kahapon bago ako pumasok dito, ay muli kong hinak ang system. At syempre, panibagong pakulong ipaparanas ko sa kanila right after makalabas ako ng hospital at makarating sa apartment ko. Malinis ang trabahong ginawa ko dahil kahit pinakamagaling na IT na ihinar nila ay hindi nila makukuha ang ghost IP address na gamit ko. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Sagot lang ni Santiago, saka uminom ng whiskey na nasa ibabaw ng mesa nito. Lihim na napangisi ako sa nakikita ko na stress at tensyon na nasa mukha nito. Unti-unti ko siyang papatayin sa takot hanggang siya na mismo ang kusa magbulyar na sikretong pinakatago-tago niya. The next morning, isang pagsabog ang muling inilabas ko na sisira sa pangalan at reputasyon ni Santiago Alegre. Makikita sa video na in-upload ko at pinadala sa media ang video ni Santiago at ng sekretary niya. Malaking iskandalo ang gumalantang sa mga taong nakakakilala sa kanya dahil sa kahihiyan na inabot niya. Nakamasid at nakasubaybay ako sa lahat na nangyayari, kasama ng patuloy na pagbagsak ni Santiago Alegre at sa susunod na linggo ko ni isa sa katuparan ang pinakamalaking pasabog ko. For the meantime, ginapang ko ang board at inisa-isang padalhan ng mga krimen at iskandalo ni Santiago Alegre. Isang abogadong kinuha ko na hindi nakakaalam ng identity ko. Isang buwan lang ang palugit ko para mabawi ang kumpanya ko at malapit ko na makuha yun ayon na rin sa very accurate na plano ko. Mr. Martin, bati ko sa isang board ng kumpanya. Suot ang disguise look at kasamang abogado na si Attorney Monterey ay makipagkita ko dito sa isang hotel. Siguro naman, alam mo kung gaano kabagsak ng stock value ng stock market ng Alegre Empire. Gugustuhin mo ba na malugi kagaya ng mga ibang investor? Seryoso na tanong ko. Kita ko kung paano nagbago ang reaksyon nito, kaya itinuloy ko ang sinasabi ko. If I were you, magiging matalino ako. Bagsak na maging ang ibang investment at unti-unting hinahatak pababa ang mga asset at mga ari-arian na nakapangalan sa kumpanya. Gugustuhin mo ba na lumubog kasama si Santiago? Matalino kalaban ko, pero tuso at higit na matalino ako. I'm a man behind Alegre Empire success at magagawa ko tong hilahin pababa hanggang sa hindi makabangon kung gugustuhin ko. What do you want me to do? Seryoso na tanong ni Mr. Martin. Siyang isa sa may maliit na share sa kumpanya, kaya siyang inuna ko dahil ang mga katulad niya ang takot na malugi, bagay na ginagamit ko para laruin ang alas na hawak ko. Ilan na sa board ang nakuha ko at kapag pinagsama-sama ko ang mga to, ay malaki na rin ang share ko. Pero hindi matatapos doon ang lahat dahil ginagapang ko ng mga negosyo ni Santiago na pabagsak na ngayon dahil sa reputasyon nito kaya sigurado na ibebenta nito ang paluging halaga. Ipagbili mong share mo sa amin. Seryoso na sabi ko. Attorney, baling ko sa abogado na kasama ko. Here, just sign it and agree the agreement. Ikaw pa rin ang tatayong board at hindi ka mawawala sa posisyon dahil ikaw ang magiging representative ko sa kumpanya. Gusto ko lang mabawing ari-arian ng magulang ko. Nagulantang ito sa narinig na sinabi ko at maang na nakatingin sa akin. Who are you? The only heir of Suarez Empire ay kinangkam ni Santiago Alegre. Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo ng agreement na yan. Dahil oras sa binawi kong kumpanya kasama kayong pupulutin sa kangkungan at mawawalang halagang pera at share na meron ka as one of the board. One thing, make sure na wala kang ilalabas dahil kapag hindi ka nakipag-cooperate, pambibitin ko na sabi ko. Pinagpawisan to ng malaking butil sa harap ko nang titigan ko habang pinutol ang sunod na sasabihin ko. Or else what? Simple. Ilalabas ko ang pinakatago-tago mong lihim na sigurado na sisira sa pamilya at reputasyon mo, gaya ni Santiago. Nakangisi na sabi ko, sabay lapag ni Attorney Monterey ng pictures na nakuha ko. Do we have a deal, Mr. Martin? Seryoso na tanong ko. Of course, sir.
Nauutal na sagot nito na mabilis sinamsamang hubad na larawan habang kasama sa ibabaw ng kamang lalaking kalantari nito. I'm unpredictable genius businessman. At yan ang trademark ko kung saan ako kilala ng lahat sa circle na ginagalawan ko. I deal with my enemy with the power of mind na mag-isa silang hindi nila alam na bahagi ang larong pinapaikot ko. Very good, Mr. Martin. You're smart enough to choose me as your friend and not an enemy. Sagot ko, sabay kuha ng papel na pinirmahan nito. Please, ginawa ko ng gusto mo. Huwag mo sanang gawin sa akin ang ginawa mo kay Santiago. Hindi to matatanggap ng pamilya ko at mga anak ko. Nakayoko na pakiusap nito. May isa akong salita. Obey me and be my side. At safe ang lahat ng sekreto mo. Maging ang pamilya mo. But remember, isang maling kilos mo lang, ay sigurado kung hindi lang ikaw ang sisingilin ko, kundi maging ang buong angkan mo, kasama pati ang lahat ng tao may kapareho ng dugong nananalaytay sa ugat mo. Matalim na tinitigan ko to, bago tumayo at iniwan na nanginginig sa takot. Tama lang yan, dahil lahat ng tao nasa paligid ko, ay alam dapat nila kung sino at ano ako. Unti-unti kong ipaparamdam sa kanila kung sino si James Miguel Suarez, nagugulangtang sa mga taong may utang at kasalanan sa akin. Kung nakalimutan na nila ako at ang ginawa sa akin noon, ay ipapaalala ko ng buong buo ang lahat sa kanila. You're next, Santiago. Ilang araw ka na lang magsasaya sa mundo. Ihanda mo ng inuutos ko. In the next of 24 hours, gusto kong hawak mo na si Santiago Alegre at ang mga taong pinahanap ko sa iyo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.